mention nyo na parang inintay nyo po muna si Sanjo bago mag-go yung project. Bakit po si Sanjo? Parang ano po ba siya, naka-design yung project para kay Sanjo? Si Sanjo, kasi parang siya yung sumasalamin sa, yung itsura niya kasi talagang parang tagapagtaguyod ng pamilya. Parang gano'n. So, sabi namin ni Ethel, kailangan makuha natin si Sanjo. Kasi, marami rin naman napatunayan si Sanjo. Yung Kiss to the Heart, yung pinanood ko, mahusay siya. Yung kay Judy, yung teleserye nila, yung kay Jeline. Sabi ko, hindi na tayo mahihirapan dyan kay Sanjo. Kaya pag napauo natin si Sanjo, saka pa lang tayo mag-casting. Kaya, magtutuwa naman kami kasi magkumpare din naman kami ni Sanjo. So, inaanak niya yung aking middle child. Middle child din pala. Middle child din siya. Tama? Oo. Kaya sobra siyang in love dun sa story. Parang first choice ko talaga si Sanjo. Only choice si Sanjo first project. Oo. Sabi namin, pag umayaw si Sanjo, wala. Kailangan namin mag-meeting ulit ni Ethel kung sino na naman yung next namin. Kasi doon namin ihulma yung mukha ng mga kapatid, nanay. Kaya, yun, nung umuo siya, yun. Nakadrawing na sa amin to Pag umuo lang si Sanjo. Sige po, kay Sir Sanjo po. Ito po. Sa pagtanggap po ng mga project, parang, kasi ito parang anak, family project yung ginawa. Naka-ano ba yung parang yung pagiging tatay mo na ngayon? Naka-affect ba yun sa pagpili mo ng mga project? Siguro yung hindi ko naman yung pagtanggap ng project, hindi ko naman parang nakamitin sila na hindi yung pumasok sa isip ko. Yung pagiging OFW, yun yung parang finally, may gano'n ng character na in-offer sa akin na kasalamin sa lahat ng mga kababayan natin sa ibang bansa na talaga. Ang hirap doon na iiwan mo yung Pilipinas, iiwan mo yung pamilya mo para magtrabaho doon. Tapos, di ba, ikaw yung nagtatrabaho, nagtagulod, tapos palayo ka pa sa kanila. Yun yung gusto kong gawin na role. Dahil maraming makakarinig. Marami tayong kababayan sa ibang bansa na kailangan natin ipakita yung kwento nila para naman ma-appreciate ng mga tao na hindi ka makadali yung buhay ng OFW. Ready ka na po ba kasi Monday mag-start na yung shoot? Paano magiging time natin sa personal schedule? So I think ready na kami. Si Derek, nandito na kasama namin yung cast and salamat kami kay Ate Carla na pinacilitate niya yung workshop namin. And happy ako na hindi na namin paproblemahin yung mga connection, yung dynamics ng pamilya, yung connection ko kay ate, connection ko kay nanay, connection ko sa ibang kapatid ko, and sila vice versa, ganun din lahat. Parang lines na lang ang program and black and white. Tatakbo na yun siya. Thank you po. Thank you. Yes, Jude Cartalaba. Hi, good evening. Lion TV. I'd like to throw my question to Sanjo. Sanjo muna. Susugan ko lang yung, I'll just pick up dun sa, about toxicity. What has fatherhood made you now that you're a father? And then, what particular issue, apart from the poverty issue na na-mention mo, based dun sa movie, what particular issue would you want to protect your child? Or, parang hindi siya ma-expose sa particular toxicity. Now, kasi ang word na toxic has evolved. Before, as toxic naman, it's just used sa mga medical people Sinasabi na, ang toxic ng schedule ko, that means hectic. But now, it's different.
Mahirap yun dahil sa panahon ngayon, sa generation na ngayon at sa waiting generation ng mga bagong pangarap ngayong taon ito. Parang mas mahirap yung para sa akin na bilang tatay. Mas magiging aware ako sa lahat ng mga magiging desisyon ko. Like, lalo na ngayon na newborn, masyado pang maliit, masyado pang bata. Eh, diba, kumbaga, maraming lumalabas sa social media, ng mga anak ko, hindi ko naman anak. Kapwa ko daw, hindi ko naman anak yun. Mga gano'n, parang, well, hindi na natin may iwasan yan. Nandito na yung pati ng buhay natin lahat yan. So, ikaw na yung mag-decision, ikaw na yung gagawa ng paraan. Paano matis pa paano, mabawasan naman yung gano'n na hindi magkaroon ng stigma o ma-trigger yung anak mo, yung bata para. Kasi pag nag-iisip na yan, di ba? Baka mamaya, may mga ginawa ko yung panahon na ng habang bata siya na balang araw, isising sa akin pag nakita na sa online, pag nakita na sa internet na parang hindi walang consent. Di ba? Mahirap din naman. So, hanggat maaari, protektahan ko yung anak ko sa mga ganong klaseng toxicities na nangyayari sa paligid. Pero, siyempre, expose ko pa rin naman siya. Gusto ko naman na maging normal talaga sa tao. Parang ako, na lumaki sa probinsya, lumaki sa Manila, gano'n, na lumaki sa alin, marunong makisama sa tao. Okay. One last question, Miss Leslie. The last time I saw you was with O-Shopping. What kept you busy during the pandemic and now that you're doing this one? Oh yes, my life as an O-Shopping host. Yeah, so I was able to host with O-Shopping hanggang pandemic. And ever since then, I'm still being able to continue hosting, pero nagsimula talaga ako sa teatro. And it's something that I still kept on doing throughout the years. Hindi continuous kasi medyo, while it's my first love, it is very time-consuming. So, hosting for events, I also put up a small theater group. We do mga theater workshops for kids. We work with different schools, tsaka gumagawa din kami ng mga interactive performances. So, a lot of it is sharing the craft with children and with schools and with families. At very fortunate kasi nakakagawa din ng mga independent film projects also on the side. At ngayon, sobrang excited ako na mapagalingan sa proyektong ito, to be able to act with Tita Susan Guzanjo and to be part of Mama Og's production and to work with Direk Lau and Direk Carla and Miss Ethel and with Jan and everybody in this cast. I'm so excited to have this project to sink my teeth into. Thank you. Mama Og, congratulations sa project nito. Gusto ko sana tanongin, para sa lahat ng mga topic na pwede mong i-cover, bakit family drama yung na-entice ka talagang i-produce? Eh, kasi bawat isa sa atin may pamilya. Meron din naman tayo, nag-iisa na lang tayo sa buhay at nangangarap magkaroon ng pamilya. Dito, si Zanjo, nangangarap siya ng totoong pamilya na dadatnan niya sa bahay. Kaya, dito umiikot talaga kasi relatable lahat yung mga sitwasyon dito. Pag napanood ito ng kahit sino, ay ako yan. Oh, nanay ko yan, ganyan. Ay, ganyan yung kuya ko. Ay, ganyan yung ate ko. So, puro makaka-relate talaga tayo. At wala namang, lahat naman talaga pag tungkol sa pamilya, meron tayong sosyo ng kwento doon. So, kaya yun ang napili ko. Tsaka, pinag-isang utak yan namin lahat. Lalo na ni Jan, ang aming writer, si Ethel, ako, si Direk. So, talagang tinilad-tilad namin ang bawat eksena. Kaya naman nagustuhan nila yung script.
And sinabi mo nga kanina na na parang dream mo pala ito mag-produce. So this will be the first of many. Hindi. Meron na akong na-produce dati. Pero maliit lang yung budget nun, hindi naman siya. Hindi ganito Trip po. lang natin yung trip lang na hindi. Ito kasi, mas may budget ito. Oo, syempre, kailangan wala naman kami CGI dito. So, pabuhiin na lang namin sa napakaganda ng paglalahad ng kwento at ng direksyon ni Direk Lau. Thank you so much. And my next question is for Sanjo. How did being a new father affect your showbiz schedule? Nakatulog ka na ba? Kamusta? Diba? Mahirap, rewarding maging new dad, pero talagang challenging din siya. Kamusta yung sleepless nights? Wow, grabe. Parang bumalik ako sa nung wala pang cut-off ng mga tapings. Segue. Hindi, mas siya mas siya yung natutuyad. Ako naman, after 2 weeks na alternate kami, sabay kami talagang check doon sa anak namin. Nasanay na rin, and hindi siya mabigat sa loob kahit wala akong tulog. Parang pag nagising ako kahit kulang tulog ko, tapos gising din si baby, mas masaya pa ako kahit wala akong tulog. Alam mo yun, nagtataknan ng relax siya, pwede mo siya laruin, or kung hindi naman siya relax, ako naman yung itatry mo, gusto mo intindihan, parang mapatahan, parang mapatulog. Ang hirap eh, pero pag nagawa mo na lang, parang sobrang rewarding naman, parang nanalo sa ulit. Di ba pala rin ba ng diaper? Yes, pero dahil nakaipon naman ako ng pangpasweldo sa pwedeng helper na meron naman kami ginawa. So, para din, alam niyo, para din sa sanity namin. Lalo na ngayon, nung magsimula na ako ng trabaho, kailangan ko yung pahinga. So, siguro naman parang mas maging practical lang. Para makabalik na rin ako sa work, parang parang makapag-provide ko sa pamilya. Speaking of work, isa ka sa, of course, pinaka-in-demand actor. We know that. How will this affect yung mga tatanggapin mong projects in the future? Ang pagiging ama? Hindi pa naman ako bago pa ako magpag-asawa, bago pa ako magpamilya, nandun naman ako sa posisyon na talagang namimili na ako ng project. Hindi na ako dun sa kailangan ko magtrabaho dahil kailangan ko magtrabaho. Nandun na ako sa posisyon ng time na gusto ko ng gantong gagawin ko, gusto ko yung mga hindi ko pa nagagawa. Yung mga quality projects na pwede kong ipagmalaki o pwede kong, pwedeng makapagdagdag sa akin bilang aktor. And, siyempre gusto mo na-experience yung mag-level up ka naman, mag-iba ka naman ng path. Diba? Yung subukan mo naman na lumayo. Diba? Kumbaga, tulad nito, hindi pinag-uusapan ng pera, pero ang sarap gawin, excited ang gawin. Diba? Gusto mong pasukin, hindi mo ni-imagine kung pinanamikitain. So yun, nandun na ako sa ganun posisyon. At hindi na ako nakikipagtalo kung tatawad ko. Hindi ko lang yung pwede yung namin. Pero gusto ko talaga yung project. Ayaw mo mapunta sa ibang artista. Kasi yung actor, gusto ko akin lang ito. Bongga. Thank you so much. Thank you po. Congratulations. Okay, last question na. Sino? Dito po. Yes, Alan. Tanong ko lang po. Kumbaga, curious lang kami, ito na po ba lahat yung cast? O para kasi curious din kami, tinatanong namin kay Sanjo, may magiging leading lady po ba siya rito? Meron siya, oo. Kasi ito pamilya kasi sila. Ayaw namin haluan ng ibang cast pa. Imbitahan pa ibang cast para pamilya lang yung kanilang picture sakali. Anyway, ang leading lady ni Sanjo ay si Kim Rodriguez, na alaga ko din. So, yun. Tsaka yung
Tsaka yung epal na hipag ni Tita Susan, si Cheryl Lara. Tsaka special role naman, si Noni Benjamin bilang backstory na siya yung tatay nung nabubuhay pa. Dahil OFW po yung team, di ba, si Sanjo, may shoot abroad din po ba kayo? Or dito lang, may shoot kayo abroad? Or dito lang sa Pilipinas po? Umikot kasi yung kwento dito eh. Kaya huwag ka na mag-suggest, Alan. Maganda kung din mag-umpisa, no? Sa Dubai. May airport scene naman kayo naman. Hindi, kasi dito naman talaga. Siyempre, intinding-intindi na ng mga tao yung pag napanood nila na, galing ng abroad. Ganon. Congrats, no? Ito sa Rose. Ito na sa Rose. Kay Olgie, looking back, no, parang pagtingnan mo yung mga naabot mo na, achieve mo na, yung tinatawag na marami kang hinigay, pero marami ka din hindi, pero parang achieve ka. So, sabi mo, isa pala sa pangarap mo talaga, maging movie producer. Ito na, nangyayari na. May pangarap ka pa ba na hindi pa nangyayari? Okay. So, una, nung nagsisimula naman ako, 16 years old, hindi naman ako, gusto ko lang maging reporter. So, nung naging reporter ako, nabigyan ako ng chance maging voice-over announcer. Hanggang sa maging segment host, kasama ko si Ethel. Segment producer ko siya, ako yung segment host niya sa Showbiz Linggo 1992 hanggang 1998. Tapos Christopher Minute 1995. Tapos naging radio announcer ako sa DCMN. So lahat na lahat na daanan ko. Natutuwa naman ako kasi kahit hindi ako kahit hanggang first year college lang ang natutukan ko, alam mo yun, higit pa sa college graduate yung na-achieve ko. Kaya isang criteria for judging, yung dapat marunong ka makisama, hindi ka manloko ng kapwa. Mas maluwag ang grasya sa'yo. Kaya, pag mayroong mga umaaway sa akin, sila lang umaaway, hindi naman sila pinapangalawahan. Ngayon may umaaway na, alam mo na, kahit mga na-achieve ko pa, mga 5 libel cases, mga ganyan. So, yung 3 dismiss, di ba, cute, nakatuwa, 2 na lang. Diba? So, kinukwento ko to kasi, syempre, may mga achievements ako sa buhay. Meron din ako mga problema. Pero part ng bahagi ng pagiging reporter natin yung mga libel cases. So, hindi tayo nakakawala dyan sa ganyan. Pero, hindi naman para matulog tayo dyan or dibdibin natin yan. Bahagi nga yan ng mga pagsubok sa buhay. So, basta, wala kang tinatapakan. So, may pangarap ka ba? May pangarap ka ba? Ito na yung ultimate ba? Maging movie producer? Hindi ko alam kasi kung hindi ko nga alam na mararating ko ito. Gusto ko lang maging reporter. Di ba? Kaya kami naman, meron akong show sa TV5. Aarte ka pa ba? Pero yun, hindi ka natatakot na pagiging producer na yun. Kasi nga, di ba, alam din natin kasi ikaw lang ang nagsabi kung sa 10 pelikulang pinalabas, 2 lang ang talaga. Yung gano'n. So, ready ka na. Punta ka mangyari, pero napag-isipan ka. Ay, oo naman, syempre. Basta kung isasala yung bahay mo, uubusin yung pera mo, para nagsugal dito. Pero, di ba? Pero sabi ko kay Ethel, magawa ko lang ng pelikula ng to, di salamat sa Lord dahil kumita. Kung hindi man, ang dahil kong target din namin mga Netflix.
alam mo, pag napanood ka sa Netflix, iba, parang tumataas yung premium mo, di ba? Oo. Kaya, sila rin naman gusto rin nila makapanood sila sa Netflix. And I'm sure, tatanggapin ito ng Netflix balang araw, pero mas maganda yung cinema experience nito pag napanood nyo sa sinihan. Okay, thank you. And Anjo na lang. Anjo, how do you feel na ikaw yung talagang, kumbaga sabi ka na yung kanina, sugalan. Ikaw yun among the many actors we have. Kasi siyempre, sobrang talaga akong thankful dahil may mga roles talaga na ano ba yun, parang ako'y lumalabas sa utak. Siguro dahil na rin sa 18 years ko na rin sa industriya. Madali na kasing pumili dahil kung may concept pa, may ano ka. Siguro yun agad yung unang pumasok sa isip nila. Kung magla-line up sila ng mga pwedeng maging role in Arsenio. Siguro dahil sa mga ginawa ko rin projects before, na magiging mabuting tatay, lagi akong tatay ng mga nilalaunch natin child star, na yung mga superstars na siguro, masarap na pakiramdam na meron kang ganung swerte na at least meron mga tao na lagi kang naiisip pa rin. Hindi yung, nasa top of mind ka pa rin nila pag may mga klaseng project. Actually, ano different ito sa mga nagawa mo na? Yung totoo, survive, sa lahat. Ito siguro magiging kaibahan nito, yun na yung pinlano ng group ni Direct, ng grupo na yun. Para ka talagang manunood ng para ka talagang manunood ng mga ordinaryong tao na pinunan na merong camera siguro ng mapapalabas. Kumpara ko doon sa mga dati kong nagagawa, siyempre, iba naman talaga pag TV at movie, magkaiba sila ng atake. So, excited ako dito sa project na to dahil yung lahat ng mga pinapangarap ko na mangyayari sa isang project, parang dito ko magagawa yung pagiging natural, yung pagiging authentic, yung subtleness ng mga emotions na naniniwala ako na hindi kailangan mas pinipili, mas tago, mas ramdam. Yung ganun atake, gusto ko na hindi ko pa masyadong na-experience sa mga ito kong project. Tapos na lang, na-excite ka nung makita mo na kung sino pala yung mga kamukha mo? Oo naman, unang nanay ko. Pero mas na-excite ako na iba naman ang dynamics namin. Kasi before, parang kay Tristan, mahal na mahal namin sa Tristan. Tingnan mo pa lang si Nanay Susan. Mahal mo na agad rin. Excited ako kay Leslie sa bata, kay Joara na grabe, parang second day pa lang namin nagiging. Parang ang dami namin trabaho nagawa. Ganun na yung connection namin with the girls. Si Hina naman, na ngayon, from kahapon, sa araw, and then from today, ang laki na ng difference. Sobrang open na siya. Unlike parang nung sa araw, kaya pa siyang tanong na hindi na-experience. So medyo nararakel pa sa akin, parang marami pa siyang kaya. And then yun, parang yun, sobrang free na ng feeling. May pinasabi ko na dito. Pati daw si Direct Lau ang kasama. Pati daw ikaw po ang aming dami. Oh yeah. Kuya. Thank you po and congrats sa lahat. Thank you. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Paki-hashtag na lang po yung hashtag how to get away from my toxic family. Ayan. Tapos, pwede ho kayong, pwede rin natin silang supply ng pictures, no? Yung sa pictorial. Para makita nila na parang magkakamukha sila. Oo. I-send namin sa inyo yung mga pictures. Oo. Paki-ano lang yung email ad.
Tapos, ano ba to? Anyway, maraming salamat po sa inyo. Wala na akong tanong. Group picture. Group picture. Thank you. Thank you, next Maraming day. salamat po ulit. Thank you so much. Tita Susan, thank you.